hindi katulad ng 1980s, hindi na death sentence ngayon ang pagkakaroon ng HIV. Dahil sa panahon natin ngayon, mas bongga na ang testing at treatment. Pero ano nga ba ang dapat gawin kung ikaw ay magpositibo sa HIV? I am Dano Tingkungko and here's what you need to know. Okay, so first things first, wala pang lunas para sa HIV. Pero with proper, consistent medication and a healthy lifestyle, pwedeng maging undetectable ang viral load ng isang tao within an average of 6 months. Ibig sabihin, hindi ito nakakahawa sa kahit sino. Ang antiretroviral therapy o ART ay itinuturing ng mga eksperto na mabisang pang-manage ng HIV. Hindi namin natatanggal ang HIV sa katawan ng isang tao pero kaya namin itong patulugan. When you just take this medication every day, it's able to suppress ang HIV virus sa katawan ng isang tao so that it no longer wreaks havoc in their body and no longer causes them harm. Sa tulong din ng ART, pwedeng mapigilan ang anumang posibleng pag-progress ng HIV sa AIDS na pwedeng maging sanhi ng pagkamatay. Kaya nga mahalaga yung early detection. Kung undetectable ka na rin, hindi ka na magpo-progress into advanced HIV or AIDS dahil sobrang konti na ng virus sa katawan mo. So you are walking around more or less like a healthy, normal, average human person. So ano nga ba yung proseso kung ikaw ay nagpositibo sa isang HIV test? Usually, when I have a patient who comes to me and the first time na reactive siya sa isang HIV test, we have to get a baseline monitoring na. We have to get yung current status ng katawan nila. Pero ang mga pinaka-importanting test na kinukuha namin is ang viral load at ang CD4 count. Kinukuha ng mga doktor ang viral load ng isang pasyente para makita kung gaano karami ang virus sa kanilang katawan. Para alam namin gaano kadami ang kalaban na kailangan naming pugsain, no? Ang CD4 naman is a measure of immune status. Ibig sabihin nito, tinitingnan ng mga doktor kung gaano pa ba ka-healthy ang isang pasyente. O kung mahina na ba o malakas pa ang kanyang immune system. At depende doon, ang isang HIV doctor ay knowledgeable para malaman nila kung ano ba yung mga kailangan namin ibigay sa'yo. Friendly reminder lang ha, ART should be taken every day and never stop kahit pa maging undetectable ang iyong viral load. Kasali dito, aside from the ARVs or ARTs, ay ang mga prophylactic treatment. Binibigyan namin ng gamot para i-combat ang TB. Binibigyan namin ng gamot para i-combat ang pneumonia. Kasi alam namin na mahina ang immune status ng isang PLHIV, nagpre-prepare na kami. Binibigyan na namin ng panglaban ang katawan mo para hindi ka magka-OI or opportunistic infections. Opportunistic infections ay ang mga infection na nag-a-affect sa isang taong immunocompromised already. At yun ang gusto naming hindi mangyari sa mga PLHIV patients namin. So ito na nga Mars, kung ikaw ay natatakot sa gastos, libre naman yung pagpapatest sa mga government facility sa bansa. Libre rin naman yung ARV at antiretroviral medicines sa mga AIDS at HIV treatment hubs at yung ibang mga gastusin tulad ng laboratory test ay maaari namang i-cover ng PhilHealth. Treatment of HIV is completely free in the Philippines. It is answered by PhilHealth. There is this thing called the OHAT package that should cover all the expected costs of an HIV-infected individual. Our advice is really for them to get signed up with a treatment hub. Of course, may mga kailangan kang i-fill up ng mga questionnaires, but there are multiple layers of protection para sa identity ng mga PLHIV. Gumagamit ng UIC ang mga HIV treatment hubs para hindi yung pangalan mismo ng pasyente ang lalabas sa mga documents nila. Para naman dun sa mga walang access sa PhilHealth, huwag kayong mag-alala dahil to the rescue naman ng ilang institutions. Love Yourself offers treatment for free. Unfortunately, since we have 14,000 clients and not everybody is able to access the PhilHealth. For example, in our case, only 4,000 to 5,000 of our 10,000 are eligible for reimbursement. So the 5,000, 6,000 covers for the 14,000. So sometimes it's hard
for us to absorb everything. So where can we access support? So number one, we have yung mga charitable institutions natin. We have PCSO, we have LGUs na nagsusupport ng needs ng ating people living with HIVs. Meron tayong social welfare offices. Batay rin sa guidelines ng Insurance Commission, maaaring magbigay ng coverage ang isang HMO o Health Maintenance Organization sa persons living with HIV. Kung sumasailalim ang pasyente sa tamang medical treatment, meron itong favorable risk profile, at kung ang result ng medical examinations ng pasyente na required ng insurance companies ay pasok sa normal limits. Covered ng guidelines na ito ang mga individual na may actual, perceived, or suspected HIV positive status. Batay din sa guidelines, mga individual naman nakaka-diagnose lang ng HIV, maaaring i-postpone ng isang insurance company ang pag-issue ng life insurance sa isang individual ng isang taon. Mula sa simula ng antiretroviral treatment ng isang pasyente para ma-evaluate ang compliance ng pasyente at ang pagiging epektibo ng treatment. Pero kahit na merong libreng treatment, meron pa rin daw ilang umaatras dahil sa takot ng stigma at diskriminasyon laban sa mga HIV positive. Uy, huwag ganun, kayo mag-alala. Kayo ang mas importante kaysa sa sasabihin ng iba. Ang usually na tinatanong ng mga people infected with HIV is, ano sasabihin ng pamilya ko? Anong sasabihin ng mga kaibigan ko? Kaya ko ba magtrabaho? Malalaman ba ito ng mga ibang tao? So at Love Yourself, we have life coaching program para sa mga taong living with HIV. So as soon as you enroll in our treatment program, you are partnered with a life coach. So this life coach will be with you within the next 6 months of your journey. Well, it's very important na ang i-goal mo sa buhay mo after diagnosis is for you to empower yourself. You claim the empowerment. You claim your self-worth. Marami ring mga organizations all over the Philippines na tumutulong sa mga people living with HIV katulad ng Red Ribbon, o kaya naman ng PAFI, o kaya Pinoy Plus, na mga support groups na mga non-government organizations and community-based organizations na pwede mong lapitan. At kung ang kamag-anak mo, kaibigan mo, o yung minamahal, HIV positive, at ikaw naman negative, malaki pa rin naman ang maitutulong mo sa kanila. Una riyan, be a safe space for them. Kasi ang hirap makipag-usap sa mga tao may prejudice na agad about HIV. It's very important na before and while talking to a person living with HIV, importante na alamin mo yung mga konsepto that surrounds it. You educate yourself about HIV to provide informed support sa ating mga friends na living with HIV. Maniwala kayo na abot kamay ang healthy at happy life para sa lahat, pati na sa mga PLHIV o persons living with HIV. Ang pinaka-importanteng sangkap is to know your status. Am I right?